Ayun guys, nakakain na kami sa may food court. So, pababa na kami ngayon. May dadaanan lang raw sila Givenchy sa may supermarket. Daming tao guys. Medyo nalulungkot na rin ako kasi ilang oras na lang ako magstay rito sa Pilipinas. Kaya naglaro si Charlize nung ano yan, Kasha phone. Ano yung nakuha mo, Charlize? Pakita mo. Ayun. Ito yung nakuha niya. So, bumili kami ng 2 token. May nakuha siya. Si Chinchin ba to? Ha? Chinchin? Ha? Ba't kilala mo? Oh, syempre. So, yun guys, na nakuha si Charlize. Ayun guys, natapos na kami dito sa may Robinson. Kumain lang kami tsaka namasyal. So now, papunta na kami sa may Baraswain Church. Doon na muna kami, magsisimba muna kami. Ayan guys, nag-tricycle na kami para, kulang yung pera kasi nagdagan ko na. Nag-tricycle na kami papunta ng Baraswain Church. 10% Ayan. Kasi mura lang binigay ni Kuya. So, mas makakasave kami. Mahalaga makapagsimba. may wipes kami. Tising ko na lang. So yan guys, Baka papunta na nadali ka kami ng ng... Baka nga eh. Baka yung tubig, hindi yan ano. Kasi guys, malapit lang dito sa may Robinsons Malolos yung Baraswain Church. So, yun. Matagal na rin ako hindi nakapunta. Actually guys, bago ako nakapag-abroad, dito ako nag-wish sa simbahan na to na sana makapunta ako ng Saudi. Nung time na yun sa Saudi yun, natanggap ako sa duty free. So kailangan ko talaga magpasalamat makadaan dito sa may Baraswain Church. Papunta na kami guys. So yun guys, papunta na ako ngayon sa may malapit na kami sa Baraswain Church. Nag-shortcut na lang yung tricycle namin para iwas traffic. Ayun siya. It's already ngayon 5 o'clock na pa naman 5 o'clock pero dilig na rito guys. Makulimlim. Buti na lang walang ulan. Ayun siya. Dito na ba yan? Ito yung ama nun, di ba? Benchi. Ama. Doon pa. Ay, oo, yata. Guys, ito na kami. Pababa na kami ng tricycle. So, makapag-pray man lang bago ako mag-flight. Napasok ba tayo sa loob niya? Dito na. Lang nagtanong kami dun sa per head. Yabang mo daw. Oh. Guys, ito yung Baraswain Church. Ayan siya. So, historical church to. Ito yung nasa 10 pesos. Nasa 10 pesos pa rin ba yan? Ha? Yung Baraswain. Hindi ba dati sa 10 yan? Ayun, doon ang kami. Oo. Wala na yung lumang papel. Tinanggal na yon. Wala na. Oh. Kalungkot naman, tinanggal na pala yung Picture tayo. yung 10 pesos na may Baraswain Church. Ito yun guys. Oh. Mamaya, picture ako. Ewan mo yan na. Dito yung kita yung church. Nakita yung Ito na kami guys. So ang ganda ng church talaga na to. Ayan.
guys, meron din pala rito kumbento ng simbahan. Ayan siya. So 1899 guys. (1869 to 1964). Ayan yung unang Pangulo ng Pilipinas. Dito niya sa Malolos pansamantalang inilipat ang pamahalang revolusyonaryo mula Bacoor, Cavite dahil sa napipintong digmaan ng mga Pilipino at Amerikano. Ika-10 ng September 1898, Marso 31, 1899. Pinulong ng Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain, Bulacan upang mabalangkas ang saligang batas. September 15, 1898 natatag ng Republika ng Pilipinas, ang unang republika sa Asia. Enero 23, 1899. So yun guys, buti umabot kami sa Sa bayan tayo, ayun, sa may Mariels. Bibili ako ng pasalubong para dun sa mga katrabaho ko. Benchi yung opya. Ha? Ay, wala. Pero tumingin ka na lang makukuha mo. Benchi ito nga yung flat tops. Gusto nila yun. Ah. Dadali mo lang naman pag break mo na gano'n. So, ano pa ba? Pwede rin. Mix na yan, ah. Mix na yan. Nasaan? O gusto mo yung mix na? Ang gani, ganyan. 28 lang. O, di ganyan. Walang nakamix na ganyan. Wala. Kung ba, magkano yun? Magkano pa yung ganito? 125. Pwede na ito pala. Isa lang. Ganun lang yung diferensya. No? Ganun na lang. Nakapalong ba? Hindi ko na nalalaan. Ayun guys. Nakasakay na kami. Nag-Egypt kami nila. Nag-Mig. Peter, tsaka si Kirenzi, tsaka si Charlie. Maganda rito guys kasi aircon. Ano ba yan? Shawarma? Shawarma. Alam ko sa lahat may shake. Bye-bye na. Bye na, Toby.
Alis na ako. Pakabait ka, huwag ka nangangagat. Bye-bye. Ikis ng gabi. Ikis na. Parang sanggol. Sige na, Chang. Bye-bye, ha. Basta huwag ka masyadong main love, ha. Yung puso mo. Hindi mababala. Okay na, nag-ano na. CJ na lang. CJ na, ingat kayo rito, no? Kayo na bahala sa nanay, no? Oo, ayanuin mo. Sitain mo kasi ikaw mas matanda sa kanila. Hindi pwede yung ano, ako na kuya. Putik yan. Muulan pa yata. Putik eh. Bye-bye. Dito, Toby. Bye-bye na. Madulas dyan. Ingat kayo sa Jing. Nani? Okay lang pag ano, uwi ako ng April. Baka magulat siya nandito. Mag-Cebu Pacific ka na. Oo. Tumataya nga ako dun yung ano, yung big ticket. Galit! Jacket ko! Ay, ba't nakalabas ng mga to? Ayun sila, Cooper. Asyo. Ay, siya, parang mga siya, no? Kapasokin mo nga yan. Kuya, kasya doon dalawang bag sa likod, no? Nandito ba kailangan? Pero di nga daw, kita na kami. Ikaw mag-iingat ako, malakas ako. Sanay ako, ikaw mag-ano. Huwag ka nang ano kasi, magtrabaho ng ano. Alaga mo yung ano mo, yung health mo. Oo, migmig kayo na magsasara pag gabi. Tutulungan niya si nanay. Tsaka yung mga ano, gasin kayo na yun lahat. Hindi na kasi kaya na yung nanay. Migmig, ikaw magpakabait ka, lalaki ka. Ikaw ang ano, asahan nila dyan. Side mo na lang, oo. Oo. Iba ang ano nito, pinaka ano, matino. Sige na, Vin. Mag-jump ka. Ikaw yun, ingat yan ni Peter. Huwag yan nag-aaway, mayat-mayat nag-aaway. Malay mo, umuwi ako ng April. Ah, sige na, ikaw magpakabait ka, ikaw pinakasakit ng ulo, ikaw pa naman lalaki. Charlie, salamat, no? No. Kaya ikaw mag-ingat, no? Tsaka magpataba ka. No. Ayan. Ah, di siya mangat. Ah, sige na. Abay na. Peace na, bye-bye, Toby. Nakabait ka. Happy birthday. Sarap mo rin. Sige na, Nay. Basta huwag ka nagpupuyat, ano? Ano, uwi ako sa birthday mo, no? April. Tutulungan ka daw na sa kumuha ng ticket. Madali na yun, kaya ko naman yun. Ah, sige na, Nay. Huwag ka na mag-intindi. Ilang taon na ako nagbalik-balik, kaya ko na yun. Ha? Meron na, meron na. Naka-ready na yun, mga ano pa. Sige na, Nick, magpakabait ka. Andito. So, nung mga oras na to guys, alam mo yun, yung parang lutang yung isip ko. Hindi ako makapag-concentrate. Kasi nga, sobrang nalulungkot ako pero ayoko ipakita sa nanay ko na nalulungkot ako na masakit sa akin yung pag-alis na naman. Sabi nga, ang buhay ng OFW, kahit ilang beses ka magbalik-balik, punta ng abroad, uwi ng Pilipinas, punta ng abroad, uwi ng Pilipinas. Pero every time na uwi ka, pagbabalik ka na naman sa abroad, isa lang yung mararamdaman mo. Masakit, na malungkot, na nag-aalala ka para dun sa pamilyang iiwanan mo. Ang hirap kasi, ang layo-layo niya eh. Buti sana kung malapit lang na any moment pwede ka umuwi. Eh, ang biyahe ng Abu Dhabi to Philippines, almost 9 hours, guys. 9 to 10 hours. So, ang layo niya talaga. So, talagang sakripisyo.
sakripisyong ginagawa ng mga kagaya natin na OFW. So, wala naman tayong choice. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumayod para sa pamilya natin, para ma-provide natin yung mga needs nila. At saka yung pag-uwi tayo, napakalaking bagay nung napapasaya natin sila, yung nabibigay natin yung mga pasalubong, yung mga gusto nating ibigay. Masaya na sila kahit hindi man yung ganong kamahal. Pinakamahalaga talaga yung iba sa Pilipino yung nararamdaman natin pag naalala tayo ng mga taong mahal natin. So yun yung nararamdaman ko nung time na yun, halo-halong emosyon. Nandun din yung parang gustong ayaw ko nang umalis, gusto ko na lang magstay. Yun yung nararamdaman ko nung mga oras na to. Tapos sinaalala ko rin yung aso kong si Toby, kasi napamahal siya sa akin. Kasi talagang nung time na yun, si Mike, aking friend sa Manila, sinabihan niya ako na meron nga raw silang binibentang aso. So hindi ako nagdalawang isip, kasi sabi ko may edad na si nanay, parang kahit wala man ako sa tabi niya, pag nandyan yung aso na to si Toby, malilibang-libang siya, parang therapy na niya. Yun niya, mahal niya ngayon si Toby. Nung una ayaw niya dyan pero ngayon mahal niya si Toby. As in, parang tinuring na rin niyang anak at pamilya talaga namin si Toby. So yun, si Toby kasi nakakausap ko lang yan sa CCTV. So yun, tinatawag-tawag ko lang siya doon. Tapos parang talagang kilala niya yung boses ko. Kaya pag uuwi ako, hindi siya nahihirapang mag-adjust sa akin, hindi ako nahihirapang mag-adjust sa kanya. Pareho kagad kami na may connection. Alam niya yung pagmamahal ko sa kanya. Yun, kaya ganun din ako kamahal ni Toby. Kaya itong pag-alis ko, sobrang nalulungkot talaga ako. Sobrang masakit talaga sa akin, pero ayoko ipakita sa kanila na kinakaya ko talaga. So yun, sana soon pag uwi ko ulit, yun, mag-enjoy kami. At gusto ko talaga mag-ipon na this time para talaga makapag-business ako ng maganda sa Pilipinas. Tapos hindi na ako babalik, kasi ayoko rin yung gantong nararamdaman ko, yung ganto sa pakiramdam, masakit, mahirap. So yun, looking forward na sana sa mga susunod pang years, pag nadala ko na rin rito si Givenchy, si Peter, si Migmig, para sila pag sa future nila makapaganda rin sila. Yun yung plano ko. Tapos ako mag-uwi na ako ng Pilipinas, magpo-for good na.